Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, Miss Rox. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa programang ito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pindutin lamang po ang bell button at subscribe button. Biyuda na si Elena, 41 anyos. Patay na ang asawa niya 10 taon na ang nakakalipas. Seaman ang mister nitong si Chris na inatake sa puso habang nakasampa sa barko. Simula noon, mag-isa na niyang tinaguyod ang anak niyang si Brian, na ngayon ay 22 years old na at graduating na ng kolehiyo. Tahimik ang naging buhay ni Elena. Sa bahay lamang umiikot ang araw-araw niya. May online business naman siya at doon niya kinukuha ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sanay na siyang mag-isa simula nung mawala ang asawa niya. Hindi na rin niya naisip pang maghanap ng bagong makakasama. Hindi na siya umaasa na may magkakagusto pa sa kanya. Pero yun ang akala niya. Dahil tinadhanang makilala niya ang kaibigan ng kanyang anak. Isang panandali ang saya ang kanyang mararanasan sa binatang tatawagin natin sa pangalang Luis. Isang hapon noon, may kasamang umuwi si Brian. "Ma, si Luis nga pala," sabi ng anak niya. "Good afternoon ho," sabi ng lalaki na may ngiti sa labi. Si Luis ay 23 anyos na binata, kaibigan ni Brian sa kolehiyo. Mapagbiro, palabati, at mukhang sanay na makisama. May dala-dala itong isang backpack na bag. "Ama," dugtong pa ni Brian. "Pwede bang dito muna siya tumira? Napalayas kasi siya sa inuupahan niya eh. Hindi kasi nakabayad ng renta." Natahimik bigla si Elena. Tinitigan niya ang anak mula ulo hanggang paa. "Pansamantala lang po, ma'am," singit ni Luis agad. "Hindi po ako magulong lalaki. Maingay lang po kapag gutom." Biro pa ng binata. Napailing si Elena. "May trabaho ka?" "Opo, ma'am. Part-time po. Kaya lang po kinapos talaga eh. Kaya hindi po ako nakapagbayad ng 2 buwan. Nagalit ho si Mang Mario kaya pinalayas na ako." "Pwede naman iho na dito ka muna sa bahay. Pero ayoko nang magulo. Ayoko nang puro inuman," sabi ni Elena. "Opo," seryoso na sagot ni Luis. "Kahit po hindi niyo sabihin yan, alam na alam ko po yan." Pumayag si Elena. Sa unang araw, inayos ni Luis at Brian ang kutsyon sa bakanting kwarto. Nilinis ang silid na naging tambakan na ng mga gamit. Kinagabihan noon, sabay-sabay silang kumain. "Masarap po yung ulam," sabi ni Luis. "Adobo lang yan," sagot ni Elena. "Kahit pa ho, sobrang sarap po ng luto nyo." Napangiti si Brian. Si Elena hindi nagsalita. Pero sa isip, napapangiti siya. Mabilis na sanay si Luis sa bahay. Maaga tong gumigising. Nagliligpit ng pinagkainan, naglalaban ng sarili niyang damit dahil ayaw niyang maging pabigat. Minsan nag-aabot din to ng pera pang ambag sa mga pagkain, pero ayaw namang tanggapin ni Elena. Madalas sabihin ni Elena sa kanya na gamitin na lamang niya to para sa kanyang pag-aaral. "Ma'am Elena," sabi ni Luis isang umaga, "hanga po ako sa inyo. Dahil kahit mag-isa na lang kayo sa buhay, ay napakasagana pa rin ang buhay ninyo at hindi niyo napabayaan si Brian. Napakaswerte niya sa inyo dahil kayong naging nanay niya." Ngumiti lamang si Elena. Isang gabing wala si Brian. Si Elena ay nasa sala. Si Luis ay nasa kusina at nag-aayos ng pagkain. Tita Elena," tawag ni Luis. "Kain na ho tayo." "Oo, sige. Tapusin ko lamang tong ginagawa ko."
Naku sayang naman hutong luto ko. Siguradong magugustuhan niyo to Halina po kayo. Pag natikman niyo to, sigurado akong makakalimutan yung pangalan niyo. Natatawa na lamang si Elena sa mga biro ng binata. Pumunta siya sa kusina. Hindi talaga to nawawala ng banat. O siya, sige na. Kumain na tayo. Anya. Pagkaupo sa may hapag, natawa si Elena. Pritong itlog at hotdog kasi ang niluto ni Luis. Masarap nga. Matagal-tagal din na nagkwentuhan ng dalawa habang kumakain. Pagkatapos nilang maghapunan, nagligpit si Luis. Pagkatapos ay nagtungo ito sa may sala. Tita Elena, biglang sabi nito, okay lang po bang magtanong? Anong tanong? Sanay na po ba kayo nag-iisa dito? Lalo na wala palagi si Brian. Diretso ang tanong ng binata. Sanay na Luis. Sagot naman ni Elena. Tumango si Luis. Ako rin ho ganun. Madalas, mag-isa. Ngayon na lamang ako nagkaroon ng nakakasama. Sa apartment, palagi rin ako nag-iisa. Pagkatapos ng school, trabaho, uuwi na ako. Yun lang yung ginagawa ko. Nagkatitigan ang dalawa. Parang pareho nilang naintindihan ang nararamdaman ng isa't isa. Kinabukasan, maagang umalis si Luis. Naiwan si Elena sa bahay. Napansin niya ang malinis na lababo, malinis na sala at sahig, pati na rin ang nakahandang pagkain sa mesa na para sa kanya. Lihim na napapangiti si Elena. Tila unti-unting nagkakapuwang sa isip niya ang binata. Gabi na nung makabalik si Luis. Pasensya na ho tita, late na, sabi niya. Ang dami ho kasing tao ngayon sa fast food Okay lang, magpahinga ka na, mukhang napagod ka. Tumayo si Luis na para bang may sasabihin. Pero ang sinabi lamang nito, salamat po. Habang nakahiga sa kama si Elena, gising na gising ang diwa niya. Nakatingin siya sa kisame. Ayaw man niyang isipin pero hindi niya maiwasang maisip ang binata. Samantalang si Luis naman ay nakahiga na at nakatitig sa cellphone. Pero wala naman doon ang kanyang atensyon, kundi nasa nanay ng kanyang kaibigan, si Elena. Hindi agad nagbago ang takbo ng mga araw-araw sa bahay ni Elena. Pareho pa rin, maaga siyang nagigising, inaasikaso ang online business, nagluluto at naglilinis paminsan-minsan. Pero may kakaiba na. May presensya na sa bahay na hindi niya inaasahan. At ang mas lalo niyang hindi inaasahan ay ang pagpasok ng binata sa isip niya. Kapag umaalis si Brian papasok sa eskwela, naiiwan sila minsan ni Luis sa bahay. Tahimik at walang pilitan ang usapan, pero ramdam niya ang presensya nilang dalawa. Isang umaga, nadatnan ni Elena si Luis sa kusina. Nakasando lamang to habang nagtitimpla ng kape. Bahagya siyang napatitig dito. Hindi niya sinasadya pero hindi niya talaga mapigilang titigan ng binata. Sa totoo lang may itsura si Luis. Malaki rin ang pangangatawan nito kung ikukumpara mo sa kanyang anak na si Brian. Halatang si Luis ay batak na batak sa trabaho. Good morning po tita. Bati ng binata. Good morning Luis. Sagot niya na pilit ginagawang pormalang tono. Inabot sa kanya ni Luis ang tasa. Para po sa inyo. Napansin ko po kasi na mahilig kayo sa black coffee. Natigilan si Elena. Napansin mo pa yon? Ngumiti naman ang binata. Opo, kahit na maliliit na bagay yon. Napapansin ko yon, basta kayo. Doon nagsimula ang pagbitak ng hangganan. Sa paglipas ng mga araw, mas naging natural ang presensya ni Luis. Hindi na nga siya bisita Kasama na siya sa ritmo ng bahay. Kapag may order si Elena,
Si Luis ang tumutulong sa kanya na mag-pack. Kapag may mga tanong siya sa online apps, si Luis ang tumutulong sa kanya. Kapag napapagod siya, si Luis ang nagsasabing, "Magpahinga muna po kayo. Huwag niyong abusuhin ang sarili ninyo." Isang hapon, umalis si Brian para sa internship orientation. Buong araw tong wala. Si Elena ay nasa sala, nagbibilang ng orders. Si Luis ay nasa kabilang mesa, nag-aayos ng requirements. Hanggang sa biglang nagsalita si Luis. "Tita Elena." Okay lang po bang magsabi ako ng totoo sa inyo?" Napahinto si Elena. "Anong totoo?" Nag-aatubili ang binata. Kitang-kita yon sa kanyang muka. "Alam niyo ho, simula po nung dumating ako dito, gumaan yung pakiramdam ko." Napatingin si Elena sa kanya. "Paano?" "Masaya ho. Sumaya ko dahil sa inyo." May kung anong kumurot sa dibdib ni Elena. Hindi tuloy siya agad nakasagot. "Pasensya na po, baka ang drama ko na." Dagdag ni Luis kaagad. "Hindi, okay lang." Mahinang sabi niya. Nagkatinginan silang dalawa ng sandali lang, pero sapat para maramdaman ang kakaibang tibok ng kanilang mga dibdib. Gabi na nang umuwi si Brian. Pagod at diretso to sa kwarto. Nasa kusina ang dalawa. Si Elena naghuhugas ng baso, si Luis naman ay nagpupunas na ng lamesa. Sa maliit na kusina, magkalapit ang dalawa. Hindi sinasadya minsan na nagkakadikit ang balat nila. Muntik pa nga magbanggaan ang mga kamay nila sa lababo. Napahinto silang pareho. Pasensya na." Sabay pa nilang sabi. Natawa lang si Elena ng maikli. Okay lang. Pero hindi naman sila agad umalis sa pwesto nila. Hindi agad nakatulog nun si Elena. Paulit-ulit sa isip niya yung eksena sa kusina. Yung titig ni Luis. Yung boses niya. Naku, hindi to pwede. Bulong sa sarili ni Elena. Kaibigan siya ng anak ko. Pero bakit parang hindi sumusunod ang puso niya? Sa kabilang silid, nakahiga rin si Luis. Nagising ang diwa. Lumipas ang ilang araw na iniwasan nila ang ganung pagkakataon. Pero ika nga, hindi habang buhay kaya nilang mag-iwasan. Isang hapon noon nung biglang sumama ang pakiramdam ni Elena. Nahilo siya bigla kaya napaupo siya sa may sofa. Napansin agad naman yon ng alistong si Luis. Okay ka lang? Medyo nahihilo lang. Umupo si Luis sa tabi niya. Inabot ang isang baso ng tubig. Sandali, higa po muna kayo. Tinulungan siya ni Luis papunta sa kanyang silid. Marahan at maingat. Pagkahiga ni Elena, naupo si Luis sa gilid ng kama niya. Salamat mahina niyang sabi. Tita, nag-aatubili ang binata. Kung may masama po akong nagawa, pasensya na. Wala. Sagot agad ni Elena. Wala kang ginagawang masama, Luis. Nagkatinginan sila. Ngayon ay mas matagal na. At nung mga sandaling yon, bumigay na ang pinipigilan nilang damdamin. Luis, nanginginig pa ang boses ni Elena. Kaibigan ka ng anak ko. At nanay kayo ng kaibigan ko. Sagot ni Luis. Pero hindi natin maitatanggi ang kakaibang nararamdaman natin. Alam kong parehas tayo. Nang halikan ni Luis si Elena, hindi na ito nakatanggi pa. Tinugunan niya ang halik ng binata na nauwi sa isang mainit na pagniniig. Grabe. Ngayon na lamang muli nalasap ni Elena ang langit. At hindi niya sukat akalain na mararamdaman niya iyon sa kaibigan pa ng kanyang anak. Pagkatapos noon, hingal silang pareho. Walang nagsasalita. Alam nilang may nilampasan silang hangganan. Alam nilang hindi ito dapat.
Tita Elena, pasensya na ho. Mahinang sabi ni Luis. Huminga ng malalim si Elena. Ayos lang, walang problema, wala kang kasalanan. Sa labas ng silid, maririnig na ang pagbukas ng gate. Umuwi na si Brian. Nagkatinginan silang dalawa ni Luis. Parehong alam na ang sandaling yun ay simula ng mas mabigat na pagsubok. Ilang araw na rin ang nakalipas mula nung unang beses na may nangyari sa kanilang dalawa ni Luis. Hindi na ito napag-usapan pero hindi rin nakakalimutan. Sa bawat kilos ni Elena sa bahay, pakiramdam niya ay may kulang. Sa kusina, sa sala o kahit sa kwarto niya, para bang may espasyong naiwan. At alam niya sa kanyang sarili na hinahanap-hanap niya ang binata. Isang gabi, habang nag-aayos si Elena ng mga order para sa online business niya, lumapit si Luis sa sala. May dala itong maliit na bag. Tita Elena, tawag niya na bahagyang nag-aalangan pa. Sagot ni Elena na hindi tumitingin. Magpapaalam lang po muna ako. Uuwi muna po kasi ako ng probinsya namin. Pero isang linggo lang ho, may aasikasuhin lang po ako doon. Napahinto si Elena sa kanyang ginagawa. Tumayo siya at hinarap ang binata. Ganun ba? Mahina niyang sabi. Opo, pero babalik din po ako agad. Tapos, ngumiti si Luis na parang pilit. Pwede pa rin naman po akong bumalik dito next week, di ba? Biro niya. Ngumiti lamang si Elena kahit may kurot sa kanyang dibdib. Oo naman, mag-iingat ka ron ha? Nagkatinginan pa sila at isang ngiti ang binitawan nila sa isa't isa. Ngiting may pangakong hindi naman binibigkas. Nang makaalis si Luis, napakatahimik na ng buong bahay. Si Brian ay nasa school, si Elena ay mag-isa na naman. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang katahimikan. Sa bawat sulok ng bahay may bakas ng presensya ni Luis. Ang basong madalas nitong gamitin, ang upuang palagi nitong inaayos, at ang amoy ng kape tuwing umaga. Hindi mapakali si Elena. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na mabuti na rin na umalis ang binata pansamantala. Makakatulong yun para makapag-isip siya. Pero kapag gabi na, kapag nakahiga na siya, doon niya nararamdaman ang lungkot. Isang linggo silang hindi magkikita. Tinuon na lamang ni Elena ang atensyon niya sa online business. Mas maraming order, mas maraming oras sa pagharap sa laptop. Pero kahit gaano siya kaabala, bumabalik pa rin sa isip niya si Luis. Hanggang isang hapon, narinig niya ang pagbukas ng gate. Akala niya si Brian yun. Pero nang marinig niya ang isang napakapamilyar na boses, napatayo siya agad. Tita Elena, andito na ho ako. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Paglabas niya sa may sala, nandoon si Luis. Ang aga mo yata, sabi niya. Opo, gusto ko pong makabalik ka agad eh. Diretso ang tingin na sabi ng binata sa kanya. Kumusta ka? Tanong ni Elena. Okay lang ho. Kayo po, sagot ni Luis. Hindi agad siya nakasagot pero sa huli ay tumangunaling din siya. Nang gabing yon, hindi na nila napigilan pa ang sarili. Parang hinila sila ng pananabik na pilit nilang tinatago sa loob ng isang linggo. At muli, may nangyari sa kanilang dalawa. Pagkatapos noon, nakahiga na si Elena at nakatingin sa kisame, habang si Luis ay nakayakap sa kanya. Namiss kita. Mahina niyang nasabi dahil hindi na rin niya napigilan pa ang kanyang sarili. Napalingon si Luis sa kanya. Ako rin. Namiss din kita. Alam nilang mali. Alam naman nilang delikado yon. Pero nung mga sandaling yon, pinili nilang yakapin ang pakiramdam na matagal nilang pinagkait sa sarili.
At habang magkatabi silang dalawa, pareho nilang alam na hindi pa ito ang huli. Mabilis ang pagtakbo ng mga araw. Parang kahapon lang ay napakatahimik ng bahay. Punong-puno ng mga lihim at pag-iingat. Ngayon, unti-unti nang nagbabago ang lahat. Dumating na kasi ang buwan ng pagtatapos, ang graduation ni na Brian at Luis. Abala ang bahay ni Elena dahil may mga bisita, may handaan. Nakangiti si Elena habang inaayos ang mesa, habang pinapanood ang anak niyang si Brian na suot ang toga. "Ma, salamat sa lahat ha," sabi ni Brian habang yakap-yakap siya. "Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Kung wala kayo." Napangiti si Elena. "Para sa'yo lahat yan." Naroon din si Luis. Maayos ang ayos, may ngiting may halong hiya. Nagtagpo ang paningin nila ni Elena. Sandali lang yon pero sapat para maalala nila ang lahat. Pagkatapos ng graduation, hindi na rin nagtagal pa si Luis sa bahay ni Elena. Isang gabi, maayos siyang lumapit kay Elena sa may sala. Nandun din si Brian, pero tila ramdam niyang may gusto munang sabihin ng binata sa kanya. Tita Elena," may inahon niyang sabi. "Pwede po ba tayo mag-usap sandali?" Tumango naman si Elena. Lumabas sila sa may terrace. Magpapaalam na ho ako. Uuwi na po ako." Diretsong sabi ni Luis. "May naghihintay na rin po kasing trabaho sa akin." Alam ni Elena na darating ang araw na yon. Pero nung marinig niya yon, masakit pa rin para sa kanya. "Salamat," dagdag ni Luis, "sa pagtanggap, sa pagtulong, at sa pagpapatira. Sa lahat-lahat salamat." Tumango lang si Elena. "Wala yun, wag mong isipin yun. Mag-iingat ka ha?" Sandaling katahimikan ang namayani. Tita Elena," huling sabi ni Luis. "Gusto ko hong malaman ninyo na hindi ko ho pinagsisisihan ng lahat." "Ako rin." Hindi rin siya nagsisisi. Yun ang gustong sabihin ni Elena kay Luis, pero mas pinili niyang isaisip na lamang. Kinabukasan din noon, umalis na ang binata. Muling nanumbalik ang katahimikan sa bahay. Si Brian naging busy sa paghahanap ng trabaho, kaya't madalas wala ito sa bahay. Si Elena ay muling nag-isa o nag-iisa. Sa una masakit, parang may nawalang parte ng araw niya. Pero unti-unti, nasanay ulit siya. Hindi na niya hinayaan ang sarili na magtanong kung kumusta si Luis. Hindi na niya binuksan ang alaala nilang dalawa. Hindi na niya hinahanap ang pakiramdam na yon. Hanggang doon na lamang siguro. Bulong niya minsan sa sarili niya. At okay na yon para sa kanya. Muli niyang binuhos ang oras sa online business. Inayos ang bahay. Tinanggap ang tahimik na buhay na matagal na rin naman niyang nakasanayan. At muli, isinara niya ang kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, isang hapon, maagang umuwi si Brian. May kakaibang ngiti sa labi nito. "Ma," sabi niya, "may sasabihin nga pala ako." Dapatingin si Elena sa kanya. "Ano yun?" "May nakausap nga pala akong kaibigan," sabi ni Brian. "Si Luis?" Parang biglang huminto ang mundo ni Elena. Napatitig siya sa anak niyang si Brian. Pero pilit niyang pinanatiling kalmado ang mukha niya. "Ganun ba? Kumusta siya?" Tanong niya na pilit nagpapakanormal. "Okay naman siya. May trabaho na, stable," sagot ni Brian. Sandaling katahimikan muli ang namayani. Tapos biglang huminga ng malalim si Brian. Ma, may sinabi nga pala siyang importante sa akin." "At ano naman yun?" Sabi niya, aakyat daw siya ng ligaw sa'yo." Natigilan si Elena.
Alam ko ang iniisip niyo. Dugtong ni Brian. Pero ma, matagal ka naman nang nag-iisa. At kilala ko naman si Luis. Tumulo na ang luha sa mga mata ni Elena nang hindi niya namamalayan. Hindi kita uhusgan, ma. Alam kong may edad ka na, pero deserve mo naman sigurong magmahal at mahalin. Sabi ni Brian, kung may nagpapasaya sa'yo, susuportahan kita. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Napayakap siya sa kanyang anak. Brian, salamat. Mahina niyang sabi. Ilang araw pa ang lumipas. Isang hapon noon nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Elena, bumungad sa kanyang harapan si Luis. Nakapolo. Mas matanda ng itsura kumpara noon. Mas buo ang tindig, pero pareho pa rin ang mga ngiti sa mata. Elena, magandang hapon. Sabi niya na hindi na siya tinawag na tita. Pwede ba akong pumasok? Bilang manliligaw? Tanong niya. Napangiti si Elena. Oo naman, pwedeng-pwede. Basta seryoso ka. Sagot niya. Sa likod nila, nakangiting nanunood si Brian. Hindi naging madali ang lahat. Marami rin silang pagsubok na pinagdaanan. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Pinili ni Elena ang sarili niyang kaligayahan. Hindi bilang byuda, kundi bilang isang babaeng muling minahala at muling nagmahala. At si Luis, hindi na bumalik bilang panandaliang saya, kundi bilang lalaking handang manatili habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusubaybay sa ating channel.